Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mapang-aping kamag-anak. Galing sa trabaho ay nagmamadaling tumakbo pauwi ng bahay si Albert matapos mabalitaang nagpunta sa bahay nila ang tiyahin niyang si Mary na pinaglihiyata kay Satanas. Bukod kasi sa kademonyuhan ng nasabing ginang ay parang libangan na nito ang apihin ng kanilang pamilya. Lalo na nang mamatay ang tiyuhin niyang si Jasper Alfonso na kapatid ng kanyang ina na si Nanay Gina Alfonso. Malayo pa lang ay nakita na niya ang ina na nakaluhod sa putikan na tila naligo na rin sa putik. Katapat ni Nanay Gina si Tia Mary na tila tuwang-tuwa sa nakikita nitong paghihirap ng ginang. Bukod kay Tia Mary ay may dalawa pang maton na lalaki ang nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Pagkakita ni Albert sa hindi magandang kalagayan ng kanyang ina, ay patakbo siyang lumapit dito at napahinto sa tapat ng kanilang tiyahin para ito ay tanungin. Ano nangyari rito, Tia Mary? Ano na naman po ba ginawa mo kay nanay? Bakit mo siya naliligo sa putik? Ngumiti ng sarkastiko si Tia Mary at tumakbang palapit kay Albert saka ito dinuro-duro sa noo na parang nanlilibak. Tinatanong mo ako kung bakit nasa putikan ngayon ang nanay mong basura? Bagay na bagay siya riyan! Pagkatapos sabihin yon ay saka dumura sa putikan ang sopistikadang ginang na kamuntikan pang matamaan ang kaawa-awang si Nanay Gina. Bakit hindi na lang ang nanay mong basura ang tanongin mo, Albert? Pasalamat ka't nakaharang ka dyan. Kung hindi, nasampal ko yung nanay mo! Nagpantig ang tenga ni Albert sa kanyang narinig, subalit wala naman siyang magawa. Alam niyang sa isang maling galaw ay siguradong kukuyugin siya ng dalawang maton na nasa likuran nila. Napakuyom na lang ang binata habang pilit na tinatago ang matinding galit sa demonyita niyang tiyahin. Kahit ano pa ang ginawa ng nanay ko sa'yo, hindi mo po dapat ginaganito to. Kamag-anak niyo po kami. Hindi kami basta alipin niyo lang. Tumigil ka. Nasusuka ako sa tuwing naririnig ko yan. Hindi ko kayo kamag-anak. Kamag-anak kayo ng asawa kong patay na. At namatay siya dahil sa tatay mo. Mga walang yang sampid! Tiimbagang na hinarap ng binata ang kanyang tiyahin. Balak na sana niyang patulan to subalit naramdaman niya ang pagkapit ng ina sa kanyang hita. Nang lingunin niya si Nanay Gina ay umiling-iling ito senyales na huwag siyang gagawa ng mga bagay na mas lalong ikagagalit ng kanyang tiyahin. Pasimpleng bumuntong hininga ang binata bago pilit na magsalita ng mahinahon. Kung makikita ni Tio Gasper ang ginagawa mong to, sigurado akong hindi siya matutuwa, Tia Mary. Sobra na to. Wala akong pakialam sa inyo, mga sampid. Mga hampas lupa kayo. Ang kakapal na mga pagmumukha ninyo. Pagkatapos sabihin yon ay saka siya nagpagpag ng kamay at sinamaan ng tingin si Nanay Gina. Ikaw, Mary, kapag hindi mo na ibalik hanggang sa susunod na linggo yung ninakaw mong alahas sa kwarto ko, alam mo na kung saan ka dadamputin. Sinisiguro kong makukulong ka. Nilingon niya ang dalawang maton at sinenyasan, saka tumalikod sa mag-ina. Nang mawala na sa paningin ni Albert ang demonyita niyang tiyahin, ay saka niya inalalayan ng ina na tumayo bago yakapin ng mahigpit. Maligo na muna kayo, Nay. Tara na po sa loob. Nang matapos ng maligo at makapagbihis ang kanyang ina, ay tapos na rin si Albert sa paghahanda ng kanilang hapunan. Naupo sila sa tapat ng hapagkainan at pinagsaluhan ng simple nilang pagkain ngayong gabi. Nay, ano po ba kasi talaga nangyari? Ano yung sinasabi ni Tia Mary na ninakaw niyong alahas niya? Sabi ko naman kasi sa inyo, Nay, wag na kayo magtrabaho ron sa bahay nila Tia Mary. Lalo na ngayon, wala na si Tio Jasper. Pag-iinitan at pag-iinitan talaga kayo nun. Sumubo muna ang ginang bago nagwika. Sa tingin mo ba talaga, anak, magagawa ko magnakaw? Alam ko naman yun, Nay, na hindi niyo magagawa yun. Kaya nga gusto kong umalis ka na ron eh. Hayaan niyo na lang po kung ako ang magtrabaho.
Tingnan niyo nangyari sa inyo ngayon. Kailangan ko magtrabaho para may pandagdag tayo sa pagpapagamot sa tatay mo, anak. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang magtrabaho sa ating dalawa. Kayang-kaya ko pa naman. Gustuhin ko mang magtrabaho sa ibang lugar. Wala namang tatanggap sa akin. Alam mo naman yan, hindi ba? Hindi na muna kumibo si Albert at hindi na lang din niya ay pinahalata na naantig siya sa mga sinabi ng ina. Alam niyang mahal na mahal ni Nanay Gina ang kanyang tatay na si Marco na nasa ospital ngayon dahil kritikal ang lagay. Naaksidente kasi ang Ginoo kasama ang kapatid nitong si Jasper na asawa ni Mary. Sa kasamaang palad ay hindi pinalad si Jasper. Namatay ito sa mismong aksidente kaya ganoon na lang ang galit ni Mary sa kanilang pamilya. May awa ang Diyos, Nay. Sigurado kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gagawa rin po ako ng paraan para mapagamot si tatay. Pagkatapos muling sumubo ng makakain at seryosong binasda ni Nanay Gina ang kanyang anak na parang kinakausap ang binata sa mata. Pagkatapos ay tahimik na napaluha ang ginang na kaagad inalo ng binata. Nay, tahan na. Basta, magtiwala lang tayo sa Diyos. Gagaling si tatay at magbabago rin si Tia Mary. Natatakot ako na baka may kung anong gawin ang mapang-api mong tiya sa tatay mo. Natatakot din ako na baka pati ikaw pahirapan at api-apihin nila, anak. Hindi dapat alalahanin yun, Nay. Basta, wag lang tayong maubusan ng pananalig sa Diyos. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap ay nagbalik na sa pagkain ng mag-ina. Paglipas ng ilang sandali ay natapos na ang hapunan. Si Albert na rin ang naghugas ng kanilang mga pinagkainan bago siya magtungo sa banyo at maghilabos ng katawan. Lakit na rin kasi siya dahil sa pagtatrabaho. Habang nasa banyo ay muling nanumbalik sa isip ng binata ang tungkol sa mga nangyari kanina. Masakit para sa kanya na makita na inaapi-api ang magulang subalit wala naman siyang magawa. Kilala niya si Tia Mary at kilala rin sa buong lugar nila ang ginang. Hindi lang dahil sa pagiging maimpluwensya nitong tao. Dahil sa may kaya sa buhay ang tiyuhin niyang namayapa, marami tong lupain sa kanilang lugar kung saan isa sa mga yon ay pinagtatrabahuhan ni Albert. Tanyag na tanyag si Tia Mary sa pagiging mapang-aping tao dahil sa yaman na meron ng asawa niya. Ang tingin ng ginang sa mga taong nasa paligid niya ay mga kutong lupa na kailangang humalik sa kanyang paa at yumukod o lumuhod sa tuwing daraan siya. Mataas ang tingin niya sa sarili at palaging inaakala na kaya niyang bilhin ang lahat ng tao. Habang naiisip ni Albert ang mga bagay na yon, ay napapailing na lang siya. Huwag sanang dumating ang araw na bawiin sa iyo ang lahat ng meron ka, Tia Mary. Dalangin ko sa Diyos na magbago ka na para sa anak mo, para sa pinsan kong si Jasper. Nasabi niya yon sapagkat ang pinsan niyang si Jasper Jr. ay ipinanganak na lumpo at kabaliktaran ng ugali ng kanyang ina. Ang binatang kasing edad niya ay mabait katulad ng yumao nitong ama. Kamusta na kaya ang pinsan ko? Ang tagal na rin naming hindi nakikita. Sana okay lang siya at hindi nahihirapan sa mga pinagagawa ni Tia Mary. Pagkatapos niya magilamos ng katawan, ay nakatapis siyang lumabas ng banyo. Nang papunta na ang binata sa maliit niyang silid ay napansin niyang may lumalabas na liwanag mula naman sa kwarto ng kanyang ina. Sinyalis na gising pa ito. Maraan siyang naglakad para hindi maistorbo ang ginang subalit napahinto rin siya at napasandal sa dingding matapos marinig ang tila panalangin ng kanyang ina. Pahabaging Diyos, ayaw ko po kayong questionin dahil sa mga dinaranas naming pagsubok ngayon. Pero bakit po kami nahihirapan ng ganito? Bakit ang mga katulad naming simple lang ang buhay na gusto lang mamuhay ng tahimik kasama ng pamilya
Bakit pa po ang mas maraming dinaranas na pagsubok? Ang asawa ko po, hindi pa rin nagigising hanggang ngayon pagkatapos nilang maaksidente ng kapatid niya. Kami naman ng anak ko. Inaapi-api ni Mary kahit alam niya sa sarili niyang wala kaming kasalanan sa pagkamatay ni Kuya Jasper. Dahil aksidente ang nangyari. Nang makita ni Albert na umiiyak ang kanyang ina, ay nahabag na naman siya para rito. Gusto niyang yakapin si Nanay Gina subalit pinigil niya ang sarili. Hinayaan niya lang itong magdamdam at tahimik na nakinig. Sobra akong nagdaramdam ngayon dahil sarili naming mga kadugo ang mismong sumisipa sa amin pahulog sa bangin. Ang sakit-sakit sa kalooban, mahabaging Diyos. Tahimik na rin na napaluha si Albert habang nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang ina. Patuloy po akong magtitiwala sa inyo, mahabaging Diyos. Ang dalangin ko lang sa araw-araw ay huwag niyo pong pababayaan ang aking asawa at anak. Nang magpatay na ng ilaw ang ginang ay nahiga na rin ito kaagad at natulog. Sinamantala naman yun ng binata. Naglakad siya kaagad papunta sa kanyang silid at nagbihis na. Bago siya matulog ay ipinalangin niya rin ang buong pamilya pati ang tiyahin niyang mapangapi. Kinabukasan, hindi niya muna pinapasok si Nanay Gina sa magarang bahay ng kanyang tiyahin para mag-cool down. Matapos nilang makapag-almusal, ay gumayak na kaagad si Albert at naghanda ng kanyang mga kakailanganin para sa pinapasukang trabaho. Tagapitas ng prutas ang trabaho ng binata sa lupaing pag-aari rin ng tiyuhin niyang namatay. Nay, maiwan ko na po muna kayo dito mag-isa ha. Mamaya niyo na lang po dalawin si tatay sa ospital para makapagdala kayo ng pagkain. Mahiningi akong manok sa mga kaibigan ko at lulutuin ko mamaya pagdating ng mga bandang 3:00. Maga kasi kaming mag-uuwian dahil huling hakot na namin ng mga prutas ngayong araw eh. Nakangiting tumango si Nanay Gina sa anak habang naglilinis sa loob ng bahay. Mag-iingat ka anak ha. Umiwas ka na lang sa gulo kapag bumisita roon ng Tia Mary mo. Opo, Nay. Nakangiting pinakinggan ng binata ang paalala ng ina at pagkatapos ay umalis na siya ng bahay. Ilang minuto pagdating ni Albert sa prutasan ay nagsimula agad siyang magtrabaho at tumulong sa mga kasamahan para umakyat sa mga punong dapat pitasan ng mga bunga. Ang karamihan sa mga prutas na kanilang pinipitas ay mismong sinasadya roon ng mga tagapamilihang bayan. Mas mura kasi kapag doon mismo binili bago pa maibiyahe. Ang ilan naman sa mga prutas ay binuburo o di kaya ay pinatutuyo para maibenta pa rin sa mga itinalagang mga pwesto sa loob at labas ng lalawigan. Pulido at masigasig na nagtatrabaho si Albert hanggang sa sumapit ang 12:00 ng tanghali. Habang nanananghalian sila sa kubo ni Mang Rocco ay isang nakabibiglang balita ang sumalubong sa kanilang lahat na naroon. Dumungaw muna si Mang Rocco sa walang saraduhang bintana at nang makita niya si Albert at ang ilan pang trabahador ay saka siya nagwika. Saktong-sakto ang dating mo. Butit kompleto kayo rito. Mang Rocco, kaya na po tayo. Sakto nga po talaga dating nyo. Pumasok na ang Ginoo sa loob at nakiupo sa kanila sa papag pero tumanggi itong kumain. Salamat sa alok, Albert. Sige lang, kumain lang kayo dahil nananghalian na ako ron sa kubo sa bukuhan. Nagdala kasi ang asawa ko ng ulam galing sa mansyon eh. Wow, siguradong masarap ang ulam yun yan ha? Masarap na masarap, pero hindi yun ang ipinunta ko rito. Itatanong ko lang kung nabalitaan niyo na ba? Saglit na natigilan ng lahat sa pagsubo ng pagkain at sabay-sabay na napakunot noo. Nabalitaan ng alin po, Mang Rocco?
Kung galing po yan sa bahay ng pinsan ko, malamang hindi pa po dahil ikaw lang naman ang tagabalita rito sa amin eh. Basta may kinalaman sa mansyon ng tiyahin kong mapang-api at pinsan yata ni Satanas. Nagtawanan ng mga nakarinig, subalit sumalok lang muna si Mang Rocco ng tubig at uminom. Nang masayaran na ang kanyang lalamunan ay saka siya ulit nagsalita. Balita to galing sa asawa ko doon sa bahay ng amo natin. Saglit siyang tumigil at tumingin kay Albert. Na-aksidente daw kaninang umaga ang pinsan mo, Albert. Nahulog sa hagdan si Jasper. Biglang napawi ang ngiti sa labi ni Albert, ganun din ang iba pang nakarinig sa sinabi ng matandang lalaki. Muntik pa siyang mabulunan. Mabuti na lang din ay nakainom siya ng tubig. Ano po? Totoo po ba yung balitang yan? Nakakatiyak ako roon dahil asawa ko mismo ang nagsabi sa amin. Naririnig ng asawa ko na nagsasagutan ng tiyahin mo at si Jasper sa taas. Tapos maya-maya narinig na lang nila na may malakas na kalabog na sa hagdan. Pagtingin nila yung pinsan mo nasa ibaba na at wala ng malay. Hindi maipinta ang reaksyon ng mukha ni Albert matapos marinig ang mga pinagsasabi ng matandang lalaki. Labis siyang nag-alala para sa pinsan na kagabi ay iniisip-isip pa naman niya at balak din sanang dalawin ngayong araw. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa pag-aalala at nang lingunin niya ang mga kasama na natigilan din sa pagkain ay naramdaman niya ang lungkot ng mga ito. Kabaliktaran kasi ang pag-uugali ni Jasper sa pag-uugali ng ina nitong tila kakambal ng demonyo sa kasamaan. Si Jasper ay minsan lang makalabas ng mansyon, subalit mabait itong makitungo sa lahat ng taong nakakasalamuhan nito at walang kaarte-arte sa katawan. Kung minsan pa nga ay ito pa ang madalas na humingi ng dispensa sa mga kasamaang ginagawa ng kanyang ina laban sa mga trabahador sa lupaing yon. Nawalan tuloy ang lahat ng ganang kumain at maging si Albert. Inilapag niya muna ang plato sa papag at kitang-kita sa mga mata niya ang matinding pag-aalala. Nasa na po ngayon ang pinsan ko? Wala pang balita. Ang narinig daw ng asawa ko sa usapan sa telepono kanina dadalhin ang pinsan mo sa Maynila dahil medyo critical daw ang lagay Parang comatose daw katulad ng tatay mo, Albert. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Albert dahil sa labis na pag-aalala. Napabulong na lang tuloy sa sarili ang binata habang iniisip na sana ay nasa mabuting kalagayan ang kanyang pinsan. Panginoon, sana po maging maayos lang ang pinsan ko. Natigil lang ang binata sa pagsasalita sa isip nang marinig niya na nagwika ng hindi maganda si Mang Rocco. Napapansin ko lang tong nangyayari sa pamilya nila dahil sa mga kasamaang ginagawa ni Madam Mary. Yung pamilya niyang sinisingil. Nung una, naaksidente si Don Jasper. Ngayon naman, itong anak nilang Junior ang naaksidente. Palagay ko, nararapat lang yun kay Madam Mary. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan sa pinsan ko, Mang Rocco. Natahimik ang lahat matapos niyang bumoses. Alam ko maraming taong galit kay Tia Mary dahil sa pagiging mapang-api at mapagmataas niya. Alam kong galit kayo dahil ako man din. Galit na galit sa tiyahin kong yun, lalo na sa ginawa niya kahapon sa nanay ko. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago magpatuloy. Pero sana, wag nating idamay ang pinsan ko. Dahil alam naman nating lahat na wala siyang ambag sa kasamaan ni Tia Mary, di ba? Hindi pa magandang sabihin, Mang Rocco, na nararapat lang yun mangyari. Napakabait ni Jasper. Alam niyo po lahat yan. Tama ka. Hindi ko dapat sinabi yon. Pasensya na, Albert sana nga maging ayos lang si Jasper doon at mapagtanto ni Madam Mary ng tiyahin mo na dapat na siyang magbago. Dahil hindi siya ang napaparusahan sa lahat ng mga ginagawa niya kundi yung mga mahal niya sa buhay. Yan din po ang panalangin ko habang hindi pa huli ang lahat. Pag-uwi ng bahay dala ang 45 days na manok ay ibinalita kagad ni Albert sa ina ang tungkol sa nangyaring aksidente.
Habang niluluto ng binata ang manok ay malungkot niyang isinalaysay sa ina ang nabalitaan. Nay, sana po talaga ayos lang si Jasper. Nag-aalala talaga ako sa kanya, Nay. Natigilan ng binata sapagkat nakita niyang tila nakangiti pa ang ina matapos malaman ang masamang balita. Nay, bakit parang masaya pa po kayo? Hindi ba kayo nag-aalala para kay Jasper? Ngumiti ulit si Nanay Gina bago nagsalita habang nakaupo at nagtutupi ng mga damit na kakakuha lang sa sampayan. Bakit naman ako mag-aalala at malulungkot? Napakunot noo ang binata sapagkat napansin niyang tila mayroong kakaiba kay Nanay Gina. Sa mga pinagsasasabi nito ay parabang hindi ito ang kanyang ina. Karma na yan ng tiya mong demonyita dahil pinagbintangan niya akong nagnakaw na mga alahas niya. Sana nga mamatay na yung anak niya para wala nang matirang nagmamahal sa kanya. Tila nagpantig ang tenga ni Albert sa kanyang mga narinig. Hindi niya talaga sukat akalain na lalabas sa mga salitang yon sa bibig mismo ng kanyang nanay. Nay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Kayo ba talaga yung nagsasalita? Kasi parang pakiramdam ko ibang taong kausap ko eh. Parang kagabi lang dumudulog-dulog ka pa sa mahabaging Diyos. Pero ngayon parang tuwang-tuwa ka. Nay, ano nangyayari? Pagharap ni Nanay Gina sa binata ay tila ba namuti ang mga mata nito na kalaunan ay bigla rin bumalik sa normal. Napatras si Albert at nabitiwan ng sandok na hawak dahil sa pagkagulat. Pagdampot niya sa sandok ay muli niyang hinarap ang kanyang ina na nakangiti pa rin habang nagtutupi ng mga damit. Nag-alala siya para dito sapagkat simula kaninang pag-uwi niya ay parang iba na ang ikinikilos ni Nanay Gina. Bayad yon sa mga pangapi niya sa atin. Pakiramdam ni Albert ay ibang tao ang kausap niya at ibang boses ang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Hindi tuloy maiwasang mangilabot siya habang pinagmamasdan na parang mayroong hindi tama kay Nanay Gina. Nay, kilabutan naman kayo sa mga sinasabi niyo. Hindi matutuwa si tatay sa mga naririnig niya sa inyo ngayon eh. Napailing na lang si Albert bago nagpatuloy sa pagluluto. Pagkatapos noon ay pinilit niyang ikalma ang sarili at alisin ang namumuong takot. Kahit gaano kasama si Tia Mary, hindi pa rin deserve ni Jasper ang nangyari sa kanya, Nay. Kapag ganyan ang isip niyo, na natutuwa na kayo sa hindi magandang nangyayari, para na rin kayong katulad ni Tia eh. Tumayo na ang ginang at lumapit sa kusina para tingnan ang niluluto ng kanyang anak. Tapos na akong magtupi ng mga damit na dadalhin ko para sa tatay mo. Luto na ba yung ulam? Ipagbalot mo na lang ako ha anak, para madala ko maya-maya. Magbibihis lang ako para makapunta na ng ospital. Gulat na gulat ang reaksyon ng binata dahil sa kakaibang asal ng kanyang ina. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga ikinikilos nito ngayon kaya napatiimbagang na lang siya habang sinusunod ang utos nito. Matapos maihanda ang mga dadalhin ay nagpaalam na nga si Nanay Gina sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa bahay dahil nagsabi ang ginang na babantayan nito magdamag si Ginoong Marco sa ospital. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, matapos magapunan ay tumambay lang ang binata sa tapat ng kanilang bahay. At muling pinagnilay-nilayan ng mga usapan nila ng kanyang ina. Labis sa lagsang nalungkot dahil sa pinakitang ugali ng nanay niya kanina kaya napabuntong hinga na lang siya habang nakatingin sa kalangitan. Nang mapreskuhan na ay pumasok na ang binata sa loob ng bahay nang matutulog na siya ay eksakto namang nasira ang electric fan sa kanyang silid kaya naisipan na niyang sa kwarto muna ng mga magulang matulog. Pagpasok sa silid ng mga magulang ay tumambad sa kanyang paningin ang mga nakakalat na mga damit. Oh, ngayon ko lang nakitang makalat si nanay ha. Isa-isa niyang kinuha ang mga damit at nang maipon na ay naglakad siya papunta sa lumang aparador ng ina para ipasok doon ang mga damit. Pagbukas ay nalaglag ang iba pang mga damit kaya napaungot siya. Saka ito kinuha isa-isa.
Nang ibabalik na niya ang mga yon, meron siyang napansin na kumikinang sa pinakailalim ng mga damit. Ha? Ano yun? Inabot niya ang kumikinang na bagay sa pinakailalim hanggang mahawakan ito. Nang mahigit niya ang nasabing bagay, ay doon siya mas lalong nagulat nang tumambad ito sa kanyang paningin. Isang mamahaling alahas na alam niyang hindi magkakaroon ng kanyang mga magulang. Ha? Saan ang galing tong alahas na to? Paano nagkaroon nito si nanay? Ha? Natigilan siya matapos maalala ang sinabi kahapon ni Tia Mary sa kanyang ina. Ikaw, Mary, kapag hindi mo na ibalik hanggang sa susunod na linggo yung ninakaw mong alahas sa kwarto ko, alam mo na kung saan ka dadamputin. Sinisiguro kong makukulong ka! Naalala rin niya kagabi nung kinakausap niya ang sariling ina kung paano magpaliwanag tungkol sa paratang ni Tia Mary. Sa tingin mo ba, anak, Albert, magagawa kong magnakaw? Doon niya napagtanto na nagsasabi pala ng katotohanan si Tia Mary habang ang kanyang ina ay nagsisinungaling. Mariin niyang hinawakan ng mamahaling alahas habang hindi makapaniwalang magagawa ng ina ang magnakaw at magsinungaling. Ano tong ginawa mo, Nay? Bakit mo nagawang magsinungaling at magnakaw? Ano bang nangyayari sa iyo? Dahil sa mga nalamang yon, ay kaagad na nagpunta ang binata sa ospital para kausapin ang kanyang ina tungkol sa bagay na nadiskubre niya. Mabuti na lang din ay pinayagan pa siyang makapasok at makabisita sapagkat kakilala niya naman ang nakausap na isa sa staff ng ospital. Nang nasa pintuan na siya ng ward na kinaroroonan ng kanyang tatay Marco at nanay Gina, ay napansin niyang isa lang ang pasyenteng kasama nila roon. Papasok na sana siya kaya lang ay napansin niya ang ina na nasa pinakadulo na tila bumubulong-bulong at nananalangin. Lumapit siya roon at tahimik na pinakinggan ang sinasabi ng nakapikit niyang ina. Salamat dahil pinakinggan mo ang dasal ko, Hades. Kapag namatay na si Jasper, alam kong tutuparin mo ang sinasabi mo sa akin. Ngumiti ang ginang at isinuot sa paa ng natutulog niyang asawa ang isang itim na pulseras. Hindi naman na nakapagpigil si Albert dahil sa mga narinig niya. Galit niyang nilapitan at kinumpronta ang sariling ina. Nay, anong ibig sabihin nito? Anong narinig ko sa dinadasal mo? Anong Hades? Ano yun, Nay? Nagulat ang ginang at napatangalang sa kanyang anak na tila maiiyak naman na dahilan sa mga nasaksihan. Habang nagkakatitigan sila ay hindi na napigil ng binata na tuluyang pumatak ang luha dahil sa sama ng kalooban. Wala akong naiintindihan pero isa lang ang alam ko, Nay. Ipinapanalangin mong mamatay ang pinsan ko? Anong ibig sabihin nito? Inangat niya ang mamahaling alahas na lalong ikinagulat ni Nanay Gina. Sabi mo hindi ka magnanakaw, di ba? Pero bakit nasa iyo to, Nay? Kay Tia Mary to. Ito yung sinasabi niyang alahas. Bakit, Nay? Hindi na halos natapos ng binata ang pagsasalita sapagkat biglang namuti ang mga mata ng kanyang ina at pagkatapos ay bumalik din kaagad to sa normal. Sinundan niyo ng ngiting nakakaloko na parang ayos lang ang lahat ng mga nangyari. Anong nangyayari sa iyo, Nay? Sabi mo nung isang gabi na nananalangin ka, nananalig ka sa Diyos. Pero sa mga ginagawa mong to, hindi to pananalig sa Diyos, Nay eh. Anak, Albert, sinadya kong marinig mo yon para hindi mo maisip ang mga gusto kong gawin sa tiyahin mong walang hiya. Siya ang nagtulak sa akin para bumalik ulit sa pagiging mangkukulam. Tila ba nabingi ang binata sa kanyang mga narinig? Napatangan na lang siya sa ina na nagpatuloy sa pagsasalita habang nakangiti. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para maisalba ko ang tatay mo. Hindi na inunawa pa ni Albert ang ibang mga sinasabi ng kanyang ina sapagkat lumabas na siya ng ward na hindi mapigil ang pag-iyak. Dismayado at masama ang loob na umuwi siya ng bahay. Sa dami ng mga pumapasok sa isipan niya ay parang gusto niyang sumigaw
pero idinaan na lang niya ang lahat sa pag-iyak ng tahimik. Dati niya pang nababalitaan sa iilang kakilala na nag-aaral nga raw ng puting pangkukulam ang kanyang ina bago nito makilala at mapangasawa si Marco. Hindi niya naman sukat akalain na totoo ang mga yon at ngayon ay muling pinapraktis ng kanyang ina sa mali pang paraan. Panginoon, iligtas mo po ang nanay ko, please. Alam kong magiging kasing sama niya si Tia Mary. Dala na matinding pagod at pag-iisip ay nakatulog ng mahimbing ang binata at pagsapit ng eksakto 12:00 ng hating gabi, sa hindi malamang kadahilanan ay naalimpungatan si Albert. Tumayo siya at saglit na nagtungo sa banyo para umihi. Pagkatapos noon ay dumiretso siya sa kusina para naman uminom ng tubig. Nang matapos na at pabalik na siya sa kwarto ay sa kanya lang napansin ang makapal na usok sa paanan. Sa isang iglap ay napalilibutan ng makapal na usok ang buong bahay, subalit hanggang tuhod na lang ito at hindi umaangat. Ano to? Hamog? Bakit parang mausok naman sobra? Kinusot niya ang mga mata at muling pinagmasdan ang makapal na usok. Hindi ito mawala kaya naman hinayaan na lang niya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanyang kwarto. Nang nasa pintuan na si Albert ay tumambad sa kanyang paningin ang isang matangkad na nilalang na nababalot ng itim na usok. Nakatayo to sa mismong papag na hinihigaan niya. Namumula at nanlilisik ang mga mata. Abot tenga ang ngiti at sa sobrang dami ay halos mapuno ng matutulis na sungay ang noo. Hindi kagad nakagalaw ang binata pagkakita sa nasabing nilalang na biglang naglabas ng isang mahabang tungkod na parang ang balat at ulunan ay isang sawa. Biglang nanlamig ang paligid. Nagsimulang manayo ang mga balahibo niya sa katawan, subalit pilit niya tong binabaliwala. Kahit ang totoo ay unti-unti nang sumisilay ang takot sa kanyang puso. Sino ka? Hindi sumagot ang malademonyong nilalang. Ngumiti lang ito kaya mas lalong nagtayuan ang mga balahibo ni Albert sa katawan. Pasimple siyang napayakap sa sarili at nilakasan niya pa rin ang loob kahit ang totoo ay unti-unti nang nangingibabaw ang takot. Anong ginagawa mo rito? Sa halip na sumagot ay humalakak lang ng humalakak ang malademonyong nilalang. Dahil sa boses nitong tila pinaghalo-halong tinig ng dyablo ay parabang bigla na lang nilamon ng namatinding takot si Albert. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong nagsausok na humalo sa makapal na usok na nasa ibaba. Gumapang yun palapit sa kanya hanggang sa hatakin siya pa ilalim. Napahiyaw ng ubod lakas si Albert. Kasunod ang biglang pagbalikwas niya ng bangon sa papag na tinutulugan. Iginala niya ang tingin at nang mapagtanto na nasa papag siya, ay saka siya napahawak sa dibdib. Nakahinga siya ng maluwag matapos ma-realize na panaginip lang ang lahat. Masamang panaginip lang pala. Matapos bumulong sa sarili ay naisipan niyang tumayo dahil naramdaman niya ang pagsakit ng pantog at pagkauhaw. Nang hindi sinasadyang mapabaling ang tingin niya sa kanyang bahagi ng silid, ay tumambad sa kanyang harapan ang nilalang na puno ng sungay ang noo. Ngumiti ito at kalaunan ay muling humalakak ng humalakak na parang isang demonyo. Umalingaw-ngaw sa silid niya ang pinagalo-halo nitong boses na galing sa kailaliman ng lupa. Kalaunan ay bigla na lang itong nagbuka ng bibig. Kung di ko nakuha si Jasper, ikaw na lang ang kukunin ko ngayon. Akin na ang kaluluwa mo, Albert! Pagkatapos noon ay bigla itong tumigil at tumalim ang tingin sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na nangyari dahil bigla siya nitong dinamba at kinalmot sa mukha. Mabuti na lang ay nakaiwas si Albert subalit nakalmot naman siya sa kanang braso.
Sa sobrang takot at pag-iwas sa malademonyong nilalang ay napahiyaw ng husto ang binata kasunod ng pagbangon sa kanyang kama. Hingal na hingal siya at pawis na pawis habang napapahawak sa sariling dibdib. Dahil dinig na dinig ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Panaginip na naman. 2 beses akong nanaginip. Tila natulala si Arnel habang nakatingin sa bintana ng kanyang silid at tinatanaw ang sinag ng araw mula sa labas ng bahay. Pilit na pinoproseso ng isip niya ang mga nangyari simula pa kagabi hanggang sa lumabas na siya ng silid at sumilip sa kwarto ng mga magulang. Wala pa si nanay. Halata sa mga mata niya ang matinding kalungkutan matapos muling maalala ang mga nangyari kagabi, lalo na ang usapan nila ni Nanay Gina. Nagpakulo muna siya ng tubig bago magubad ng damit at ipinuna sa katawan dahil pawis na pawis siya. Ang weirdo ng panaginip na yun ah. Ay, sana maayos na tong lahat ng problema namin. Habang hinihintay na kumulo ang tubig ay pumasok na sa banyo ang binata para maligo. Nang nasa banyo na, pagbuhos niya ng tubig ay biglang humapdi ang kanang braso niya. Kaya kaagad siyang tumingin sa malabong salamin at doon niya nga napansin na mayroon siyang kalmot rito. Ha? Ano to? Bakit ako nagkakalmot? Natigilan siya matapos maalala ang napanaginipan. Doon na rin niya napagtanto na hindi pala panaginip yon kundi totoong nangyari. Bigla siyang nanlamig dahil doon. Nanuot sa buong kalamnan ni Albert ang matinding takot na ngayon lang din niya naranasan sa buong buhay niya. Demonyong yun? Hindi pala panaginip yun? Puno ng takot niyang hinimas-himas ang kanang brasong nakalmot at pagkatapos ay nagmadali na siya sa pagligo. Maya-maya pa paglabas ng banyo ay bigla namang umugong ang takuri kaya para siyang nagulat. Ay naku, ano ba naman yan? Nakakagulat ang putik. Matapos makapag-almusal ay umalis na siya ng bahay kahit wala pa ang kanyang ina. Nagtungo na siya sa prutasan kung saan ay naabutan niya ang mga katrabaho ng mga nagkukumpulan at tila mayroon tong pinag-uusapan na importanteng bagay. Lumapit siya sa mga ito at tinapik si Mang Rocco na seryoso ang mukha. Natigilan ng lahat at napatingin sa kanya kaya nagtaka siya ng bahagya. Anong meron mga par? Mang Rocco, anong balita po pala sa pinsan ko? Hindi kagad dumimik ang matandang lalaki. Ganon din ang mga kalalakihang naroon. Tahimik lang ang lahat habang nakatingin kay Albert na wala pa ring ideya sa mga pangyayari. Napakunot-noo ang binata habang inililibot ang tingin sa mga kasama. Pagkalaon ay muli siyang nagtanong sa matandang Ginoo. Mang Rocco, bakit parang tahimik po kayong lahat? Ano na po bang nangyari kay Jasper? Ayos lang po ba siya? Napahawak sa dibdib ang binata sapagkat bigla siyang kinutuban habang hinihintay ang isasagot ng kausap. Huwag ka mag-alala, Albert. Ayon sa asawa ko ayos na ang lagay ng pinsan mo. Hindi na raw kritikal ang lagay niya pero matatagalan pa bago siya makalabas ng ospital dahil marami pang dapat na i-examine sa kanya. Masaya si Albert sa kanyang narinig subalit pakiramdam niya pa rin ay parang mayroong hindi tama. Kinukutuban pa rin kasi siya ng hindi maganda sa hindi maalamang kadahilanan. Mabuti naman po't ayos na ang pinsan ko. Masaya akong marinig yun. Natigilan siya sa pagsasalita at muling napahawak sa dibdib dahil bigla na lang yun kumabog. Nanlamig din ang kanyang pakiramdam at parabang may kung anong presensya ang lumukob sa kanya. Magkagayunman ay isinantabi niya pa rin ang pakiramdam na yon at pinilit na maging kalmado at masaya dahil totoo namang magandang balita na ayos ang lagay ng pinsan niyang si Jasper. Subalit nang mapansin niya na parang malungkot pa rin ang mga kasama sa balita ay nagtaka na naman siya at napatanong kay Mang Rocco. Bakit parang hindi kayo masaya?
Dapat di ba maging masaya tayong lahat kasi mabuti ng lagay ni Jasper? Maliban na lang kung... Muli niyang naalala si Nanay Gina at ang mga nais itong mangyari para kay Jasper. Kaya nakaramdam na naman siya ng pagkadismaya at lungkot. Naantala lang ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Mang Rocco habang nakakapit sa kaliwa niyang balikat. Albert, totoong masaya kami dahil hindi nakritika ng lagay ng pinsan mo. Pero ano po, Mang Rocco? Humigpit ang kapit ng Ginoo sa kanang balikat ni Albert, kaya mas lalong kinutuba ng binata na may hindi magandang nangyari. Mas bumilis din kasi ang tibok ng puso niya at parabang may kung anong dala ang hangin sa paligid. Parabang may gusto itong ibulong sa kanya na hindi magandang bagay. ano kasi Albert nako, paano ko ba to sasabihin? Sigurado ka bang hindi mo pa alam? Napaungot ang matandang Ginoo sa kamuling humigpit ang pagkakakapit sa kanang balikat ng binata. Pagkatapos noon ay saka ito bumulong sa sarili. Sa bagay, wala nga palang magsasabi sa iyo dahil hindi umuwi ang nanay mo. Ano po ba yun? Wag na po kayong bumulong, Mang Rocco. Please po, pakisabi naman po na Patay na ang tatay Marco mo, Albert. Hindi naging handa ang puso at pagkatao ni Albert sa mga sinabi ng matandang lalaki. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang yon hanggang sa para siyang mabingi at malunod. Po? Ano po yun, Mang Rocco? Wala na ang tatay mo. Kaninang madaling araw lang siya namatay. Hindi masabi sa iyo ng nanay mo kaya hindi siya umuwi sa inyo at doon dumiretso sa bahay. Halos hindi na naintindihan ni Albert ang ibang mga pinagsasasabi ng matandang lalaki. Parang wala nang pumapasok sa utak niya pagkatapos ng balitang yon. Pinilit niyang iproseso ang lahat dahil parang litong-lito pa rin siya sa mga nangyayari. Paanong... Nang ilibot niya ang tingin sa mga kasama na halata rin ang panlulumo ay doon na unti-unting nag-sink in sa isip niya ang binigkas kanina ni Mang Rocco. Hindi na namalayan ni Albert na tumulo na pala ang mga luha sa kanyang mga mata matapos tumagos sa kanyang puso ang masamang balita. Niyakap siya ng maigpit ni Mang Rocco kasunod ng pagtapik ng mga katrabaho niya sa kanyang likuran. Nakikiramay ako, Albert. Nandun sa bahay ngayon ng nanay mo. Kasama siya ng asawa ko. Puntahan mo siya ngayon. At kami na munang bahala sa ibang gawain dito. Total, wala naman ng mga pipitasim prutas at puro hakot na lang ang gagawin. Pagkatapos ng mahigpit na pagyakap ay isa-isa nang nag-alisa ng mga kalalakihan at nagbalikan sa pagtatrabaho. Napasalampak naman si Albert sa sahig habang iyak ng iyak kaya hinayaan na lang muna siya ni Mang Rocco na maghinagpis dahil sa sinapit ng butihin niyang ama. Isang linggo ang lumipas matapos mailibing si Ginoong Marco ay hindi na bumalik ang normal sa lahat. Walang nakakaalam dahil hindi ipinapahalata ni Albert na hindi sila nagkikibuan ng kanyang ina. Ayaw magalit ang binata kay Nanay Gina subalit sa tuwing makikita niya to ay palagi niyang naiisip na ang ginang ang dahilan kung bakit namatay si Tatay Marco. Malakas kasi ang kutob ng binata na mayroong kinalaman ng malademonyong nilalang na sumalakay sa kanya noon. Nawalan na rin siya ng tiwala sa ina dahil sa mga pinaggagagawa nito. Pagkagat ng dilim, nag-aayos na ng higaan si Albert nang pumasok sa silid niya si Nanay Gina at biglang nagsalita. Anak, maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil gusto kong iligtas ang tatay mo. Napuno lang din ako sa mga ginagawang pang-aapi sa atin ng tiyahin mo. Pansamantalang tumigil ang binata sa kanyang ginagawa at hinarap ang ina. Nay, hindi ko po alam kung mapapaniwalaan ko pa ang lahat ng sinasabi ninyo. Baka mamaya pagbabalat kayo na naman tong nangyayari.
At kahit ano pong paliwanag niyo, Nay, patay na si tatay. Kaya tama na po. Matutulog na po ako, Nay. Sana anak mapatawad mo ako dahil kahit anong mangyari, nanay mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, anak. Kung galing sa kasamaan, hindi bali na lang po. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay natulog na nga ng mahimbing si Albert. Makalipas ng ilang pang araw, bumalik ang normal na gawain pero hindi pa rin ganoon nagpapansinan ng mag-ina. Hindi pa kasi handa si Albert na kausapin ng ayos ang kanyang nanay Gina. Gayunpaman ay nag-aalala pa rin siya para rito at palagi niyang idinudulog sa Panginoon na ganoon din ang kanyang tiyahin. Isang tanghali, habang papunta si Albert sa mansyon para sana bisitahin ang kanyang pinsang si Jasper, nakalabas na raw kasi ito at mabuti-buti na ang pakiramdam. Pagpasok niya at pagdiretso sa likod bahay ay eksakto na naabutan niya ang eksena ng kanyang Tia Mary at Nanay Gina sa laundry area. Naglalaba kasi noon si Nanay Gina at may nagawa tong hindi maganda sa mga damit kaya naggalit ng gusto si Tia Mary. Kitang-kita ni Albert kung paano pahirapan ng kanyang ina. Inginudngod ni Tia Mary si Nanay Gina sa tubigang naroon. Dali-daling napasugod ang binata at inawat ang tiyahin niyang mapang-api. Nang maghiwalay sila ay galit na napasigaw si Albert. Tiya naman, bakit niyo po ba lagi pinahihirapan ng nanay ko? Kitang-kita sa mukha ni Albert ang matinding galit kaya medyo nagulat din ang kanyang tiyahin. Sobra na tong ginagawa niyo. Kailan po ba kayo magbabago ha, Tia Mary? Nagpantig ang tenga ng sopistikadang babae kaya dinuro-duro nito ang binata. Anong sinabi mong hampas lupa ka? Ang lakas naman yata ng loob mo ngayon, ha? At ang kapal ng mukha mong magpunta talaga rito. Lumapit siya sa binata at inundayan to ng sampal kaya laking gulat din ni Albert sa mga nangyari. Nang susundan pa yun ni Tia Mary ay hinawakan na siya ni Nanay Gina at paggalit na itinulak. Mga hayop talaga kayo! Mga sampid lang kayo sa pamilyang ito! Ang lalakas pa ng loob nyo! Ang kakapal ng mga mukha ninyo! Humanda kayo sa akin! Maghintay lang kayo! Natigilan silang lahat nang biglang may sumigaw mula sa balkonahe. Paglingon nilang lahat ay naroon si Jasper na nakaupo sa wheelchair at umiiyak. Tama na yan, ma! Ano ba? Saka bumaling ang lumpong binata sa kanyang pinsan. Pasensya na kayo, pinsan at tiya. Albert, sa susunod ka na lang dumalaw kapag wala na si mama. Tia Gina, pasensya na po ulit sa ginawa sa inyo ni mama. Umuwi na po kayo at ipapatapos ko na lang sa iba ang mga ginagawa ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Pababayaran ko pa rin kayo. Hindi ako papayag. Hindi dapat bayaran ng mga walang kwentang hampas lupang yan. Tama na, ma. Please, tama na po. Dahil sa nangyaring yon ay umuwi na lang nga muna ang mag-ina sa kanilang bahay. Pagkaupo nila ay hindi muna nagkibuan ng mag-ina. Subalit hindi na rin nakatiis si Albert. Ayos lang po ba kayo, Nay? Sabi ko naman kasi sa inyo huwag na kayong bumalik doon. Wala namang dahilan para magdoble kahit kayo dahil wala na si Itay. Pagkatapos sabihin ng mga yon ay hindi napigilan ng binata na mapaluha ng tahimik. Balang araw, Nay, marirealize din ni Tia ang mga kasamaang ginagawa niya. Ang payo ko lang naman po sa inyo, wag na wag yun ang gagawin ang ginawa niyong pangungulam. Dahil baka sa susunod, hindi lang si Tata yung mawala kundi ako na. Hindi. Hindi mangyayari yun, anak. Hindi ko pababayaan yun. Naudlot na sa pagsasalita ang ginang sapagkat kaagad sumingit ang kanyang anak. Tama na, Nay. Please lang po. Pagod na ako makipag-away. Pagod na ako.
Marahan niyang pinunasan ang mga luha at saka sumeryoso ang pagmumukha. Ngayon ko lang po ito sasabihin sa inyo. Nung gabing bago mamatay si tatay, dinalaw ako ng demonyo rito sa bahay. Ipinakita niya sa ina ang peklat sa kanang braso. Nakikita niyo po ba ito, Nay? Yan lang ang natamo ko nung gabing yon. At alam niyo po ba kung ano mga sinabi niya sa akin? Hanggang ngayon, nag-e-echo pa rin sa isip ko ang nakakakilabot niyang boses. Ang halakhak niyang parang galing sa impyerno, Nay. Hindi umimik ang ginang na tila gulat na gulat naman matapos sa mga pinagsasasabi ng anak niya. Sinabi ng demonyong yon na kung di niya daw makukuha ang kaluluwa ni Jasper, ako na lang ang kukunin niya. Pasalamat ko na nga lang talaga dahil hindi ako namatay at itong peklat lang ang naiwang bakas ng demonyong yon. Pero si tatay... Unti-unti na namang namuo ang luha sa kanyang mga mata, pero pinigil niya ang sarili. Pinunasan niya yon bago muling nagwika. Pero si tatay, siya yung pinuntirya ng demonyong hinihingan niyo ng dasal. Mangkukulam kayo. Pero hindi niyo naisip na malaki ang balik ng mga ginawa niyo, Nay. Ayaw ko kayong sisihin sa pagkamatay ni tatay pero kung hindi niyo sana ginawa niyon, malamang buhay pa ngayon si tatay. Tumayo siya at tumalikod sa ina, nagulat na gulat pa rin sa mga nalaman. Matagal bago ulit nagsalita ang binata sapagkat pinipilit niyang hindi maiyak. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Pero kung magiging masama lang din naman kayo katulad ni Tia Mary, ihilingin ko na lang sa Diyos na kunin na rin niya kayo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, ay nagtungo na siya sa kwarto at doon tuluyang ibinuhos ang pag-iyak. Subalit tahimik lang hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Pasado 10:30 ng gabi ay naalimpungatan na naman si Albert. Pagkabangon niya ay nakarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa kung saan. Dahil doon, lumabas siya ng kwarto at muling napansin na may lumalabas na liwanag mula sa silid ng kanyang ina. Kaya marahan siyang naglakad papunta roon at tahimik na sumilip. Doon niya nakita ang ina na gumagawa na naman ng orasyon, kaya mas lalo siyang nadismaya rito. Pakiramdam niya kasi ay hindi ito natinag sa mga sinabi niya kagabi. Pipigilin na sana niya ang ina kaya lang ay mayroong itim na usok na unti-unting pumasok sa silid at nagpaikot-ikot sa ibabaw ni Nanay Gina. Kasunod noon ay bigla na lang humapdi ang peklat ng binata sa kanang braso. Nang mapahawak at mapatingin siya doon ay ganun na lang ang gulat niya sapagkat may sugat na naman to at dumudugo pa. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil bigla na lang din umihip ang hangin at nang dumampito sa kanyang katawan ay mabilis na gumapang ang kilabot. Simula talampakan, unti-unti yung umakyat sa kanyang tuhod, papunta sa tiyan. Nang dumako na to sa kanyang dibdib ay dumagundong ang tibok ng kanyang puso na parabang sasabog sa sobrang kaba. At nang gumapang na sa kanyang ulo ang nerbiyos ay parang namanhid ang buo niyang katawan. Damang-dama ni Albert kung paano magtayuan ng mga balahibo sa iba't ibang parte ng katawan niya. Napadako ang tingin niya sa ina sapagkat narinig na naman niyang nagwika to ng kakaibang lingwahe na hindi niya maunawaan. At mas lalo siyang nagimbal sapagkat sa isang iglap, ang itim at makapal na usok sa ibaba ng kanyang ina ay unti-unting kumorte ng isang imahe. Tumagal ito ng ilang minuto bago mabuo ang nakakatakot na nilalang. Ang nilalang na nakita ni Albert na siyang kumalmot sa kanyang braso. Sumentro ang tingin nito sa kanyang ina. Ang namumula at nanlilisik na mga mata, ang ngiting abot tenga at ang mga sungay na pinuno ang buong noo. Nang makita ni Albert ang mga yon, ay kinumutan na naman siya ng matinding takot dahil naalala na naman niya
ng gabi nung una niya itong makita. Dahil sa takot ay humakbang na siya palayo sa lugar na yon. Subalit sa isang kisap mata ay ganoon na lang ang gulat niya nang nasa harap na siya ng kanyang ina, na ang mga mata ay namumuti na parang nasasaniban ng masamang espiritu. Ano na naman tong ginawa niyo, Nay? Hindi ka pa ba natuto? Nilamon ka na ba talaga ng matinding galit dyan sa puso mo? Pagkatapos niyang magsalita, ay humarap sa kanya ang malademonyong nilalang at humalakak na naman ng humalakak, dahilan para mangilabot na naman ng husto si Albert. Pagkatigil nito ay muli na namang tumalim ang tingin ng binata bago magbuka ng bibig. Ikaw, Albert! Nagkita tayo muli! Napatras si Albert habang nagpapapalit-palit ng tingin sa dyablo at sa kanyang ina. Nang ma-corner na siya sa isang sulok ay takot na takot niyang tinanong ang dyablo. Ano kailangan mo sa akin? Hindi niya pa rin maintindihan ang mga nangyayari at kung bakit yun ginagawa ulit ng kanyang ina. Ang tanging naiisip niya lang ay may hindi magandang magaganap pagkatapos noon. Kaya naglakas loob na siya na labanan ang nakakatakot na nilalang kahit ang totoo ay nanghihina na siya sa sobrang takot. Parang awa mo na. Tigilan mo na ang nanay ko. Umalis ka na. Nakuha mo na ang gusto mo. Dahil sa mga sinabi niyang yon, ay humalakak na naman ng humalakak ang demonyo hanggang sa mapabaling siya sa ina na bumalik na sa normal ang mga mata. Nay, itigil mo na to, please naman. Nakikiusap ako sa'yo. Nag-usap na tayo, hindi ba? Kung gusto mo, umalis na tayo sa lugar na to. Magpakalayo-layo na tayo para hindi na natin matikman ang pang-aapi ni Tia Mary. Natigilan ng binata dahil umiling-iling ang kanyang ina. At kitang-kita sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Para itong may ibang pinaplano. Ilang saglit pa ay marahang lumapit kay Albert ang nakakatakot na nilalang at naramdaman niyang muli na namang nanakit ang kanan niyang braso. Doon lang napansin ng binata na tumatagas na pala ang napakaraming dugo sa panibagong sugat na nabuo mula roon. Nahintakutan siya ng husto sapagkat hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pakiramdam ni Albert ay mamamatay na siya. Pagkalaon ay hinawakan siya sa ulo ng nakakatakot na nilalang. Pinilit niyang iiwas ang sarili subalit dahil sa panginginig ng katawan niya ay hindi na ito umaayon sa gusto niyang gawin. Tama na po. Hindi pwedeng matapos ang gabing to na hindi ko makukuha ang aking gusto. Albert, ang nanay mo ang may kagustuhan nito. At kahit anong gawin mong pagmamakaawa ay hindi mo ito mapipigilan. Maliban na lang kung sasama ka sa akin. Doon, mas magiging masaya ako. Nay, natatakot ako. Itigil mo na to. Please naman, Nay. Hindi mo kailangang matakot, Albert. Walang dapat ikatakot dahil ang hangad lang ng iyong ina ay mapabuti ka. Pero kung mas nanaisip mong sumama at makipagkasundo sa akin, hindi ka magsisisi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nais mo. Wala nang mang-aapi sa iyo. Lahat ng tao ay matututunan kang tigalain. Sabihin mo lang, Albert. Tawagin mo lang ako. Tawagin mo ang Hades at sinasabi ko sa iyo, mas mahigitan mo pa ang nanay mong mangkukulam. Lubayan mo na ako. Parang awa mo na. Wala ka mapapala sa akin. Lubayan mo na kami ng nanay ko. Sinumaan siya ng tingin ng nakakatakot na nilalang, kaya napasandal sa dingding ang binata habang nanginginig ang katawan sa takot. Pagkalaon ay muli niyang minasdan ng ina na hindi pa rin umiimik. Nay, tama na po. Gumising ka. Alisin mo ang galit sa puso mo. Alam mo hindi tama itong ginagawa mo. Hindi sagot to para gumaan ang buhay natin. Mas lalo lang tayong hindi matatahimik, Nay. Hindi na naituloy pa ng binata ang pagsasalita dahil pinahid ng nakakatakot na nilalang ang tumatagas na dugo sa kanyang sugat. Pagkalaon ay saka nito yung dinilaan. Nanginig naman sa takot ang binata at naghintay na lang sa susunod na gagawin nito.
hanggang sa nagulat siya dahil tumalikod ito at lumapit sa kanyang ina. Ngayon, Gina, patas na tayo. Ngayong gabing to mangyayari ang nais mo. Hindi ko na kukunin ang kaluluwa ng anak mo bilang kapalit sa mga ginawa ko sa iyong pagtulong noon. Nagulat si Albert sa kanyang mga narinig, kaya napatingin siya sa ina na bigla namang ngumiti sa kanya. Natigilan lang sila nang muling magsalita ang nakakatakot na nilalang. Dahil sa dugong aking natikman, ngayong gawin to ay mangyayari ang iyong inaasam-asam, Gina. Ito ang alay at kapalit ng lahat para tigilan mo na ang anak ko. Inabot ng ginang ang mamahaling alahas at pagkuha rito ng dyablo ay napangisin na naman to bago magwika. Paalam, Gina. Paalam, Albert. Ang paborito kong alaga. Pagkatapos noon ay humalakhak ang nakakatakot na nilalang. Sinundan niyo ng malakas na pag-ihip ng hangin. Nagliparan ng mga gamit sa buong silid at dala na matinding takot ay napagapang si Albert palapit sa kanyang ina. Nang magkasama na sila ay maigpit silang nagyakapan habang nakapikit. Umalingaw-ngaw naman sa buong bahay ang nakakakilabot na tinig ng dyablo hanggang sa magpatay-sindi ang mga ilaw na nauwi sa pagkislapan na kalaunan ay tuluyang namatay. Sinundan niyo ng malalakas na alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan, kaya mas lalong napayakap ng husto si Albert sa kanyang ina. Nang bumalik na ang sindi ng ilaw ay napadilat na rin sila pareho. Nay, ano pong ginawa niyo? Ngumiti muna ang ginang bago maigpit na niyakap ulit ang kanyang anak. Nang magtanggal na sila ng pagkakayakap, ay saka nagwika ang ginang habang unti-unting napapaiyak. Anak, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga ginawa ko. Sinabi ko naman sa iyo, ginawa ko lang ang mga yon dahil mahal na mahal ko ang tatay mo. Mahal na mahal ko kayo. Nay, tinawag ko ang Hades na nagbibigay ng sumpa. Hindi para mahirapan at patayin ng Tia Mary mo o ang pinsan mong si Jasper. Ginawa ko yun para tigilan na tayo. Ang dugo mo at ang ninako kong alahas ang kapalit para maputol ang pagbibigay sumpa. Pasensya na, Albert. Kung kinailangan na pati ang dugo mo ay kinailangan. Matapos sa mga narinig ni Albert ay muli siyang napayakap sa ginang. Masayang-masaya siya sapagkat patuloy ng pinutol ng kanyang ina ang dati nitong gawain. Pinahid ng binata ang luha bago muling nagsalita. Nay, para makapagsimula na tayo ng bagong buhay at makalayo kay Tia Mary na mapang-api, umalis na tayo sa lugar na ito. Huwag na tayo magtrabaho pa sa mansyon. Tayo na ang lumayo kahit alam nating may karapatan din tayo sa mga lupang pinamana kina tatay at tiyo. Ngumiti ang kanyang ina. Anak, hindi na natin kailangan pang umalis dito. Tumayo si Albert habang napapakunot ng noo. Bakit, Nay? Siguradong hindi titigil si Tia Mary hanggang sa nakikita niya tayo rito. Gusto niyang mawala na tayo sa landas niya para masolo ang lupay nila lolo. Ngumiti na naman ang ginang na lalong ipinagtaka ng binata. Nay, huwag niyong sabihing may ginawa na naman kayo. Akala ko ba tinigil niyo na ang sumpa ng kulam? Tumangutango ang ginang bago tumugon. Totoo ang sinasabi kong pinutol ko na ang sumpa ng kulam. Simula bukas, mawawalan na ako ng kakayahan sa pangungulam. Pero binigyan ko ng leksyon ng tiya mo na siguradong magpapabago sa kanya ng gusto. Huwag kang mag-alala dahil babalik din ang lahat kapag natutunan na ng tiyahin mo ang pagpapakabuti. Matapos ang pag-uusap na yon ay natulog na nga ang mag-ina. Pagiga ni Albert sa papag ay nakatulog kagad siya ng mahimbing at nagising na lang matapos tumama sa kanyang muka ang sinag ng araw na galing sa bintana.
Laking pagtataka niya dahil parang kumurap lang siya ay biglang umaga na pala. Uminat si Albert at saka bumangon sa hinihigaang papag. Nagtungo siya sa banyo para umihi. Pagkatapos noon ay nagpaaraw siya saglit sapagkat pakiramdam niya ay maganda ang magiging araw niya ngayon. Tila ba nalimutan rin niya ang lahat ng mga nangyari kagabi hanggang sa mula sa hindi kalayuan ay nakita niyang humahangos ng takbo si Mang Rocco palapit sa kanya. Nang nasa tapat na ng kanilang bahay ay pasigaw na nagwika ang Ginoo. Albert! Nabalitaan mo na ba? Nagtaka ang binata at natigilan matapos makita ang mukha ng Ginoo. Pagkalaon ay saka naman lumabas si Nanay Gina na mayroong daladalang 2 tasa ng kape. Magandang umaga, Rocco. Napadaan ka yata ngayon, kaaga-aga. Nagbuga muna ng malakas na hangin ng matandang Ginoo bago tumuling nagsalita. Buti na lang at nandito ka rin, Gina. Ibabalita ko lang sa inyo ang nangyari sa mansyon. Kasasabi lang ng asawa ko. Nagkatinginan ng mag-ina bago muling napabaling sa matandang Ginoo. Ano po bang meron? Oo nga po, anong meron sa mansyon? Muling bumuga ng hangin ng Ginoo bago nito sabihin ang importanteng mensahe. Si Madam Mary, yung kamag-anak ninyo, nahulog sa hagdan kaninang madaling araw at dinala ngayon sa ospital. Hindi na nagulat si Nanay Gina sa balita pero si Albert nang marinig niya ang sinabing yun ng matandang Ginoo ay bigla siyang napatingin sa ina. Doon na numbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi at ang mga pinag-usapan nila. Sige na, at aalis na muna ako dahil kailangan ko pang umuwi sa bahay. Nang mawala na sa paningin ni Albert si Mang Rocco ay saka siya bumaling sa ina at kabado itong tinanong. Nay, ito na po ba yung sinasabi niyo sa akin kagabi? Kayo po bang may gawa nun kung bakit na-aksidente si Tia Mary? Hindi na umimik ang ginang. Tumango na lang siya habang nakangiti na hindi naman nagustuhan ng kanyang anak. Bakit niyo po ginawa yun, Nay? Akala ko ba hindi na kayo gagawa ng masama? Huwag kang mag-alala, anak. Maniwala ka sa akin. Hindi mapapahamak ang Tia Mary mo. Makakalakad din siya ulit at kailangan niya lang magbago at itigil ang pangapi ng mga tao. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Albert dahil kahit ganoon ay sinabi ng kanyang ina ay nag-aalala pa rin siya sa maaaring maging resulta. Makalipas ang ilan pang araw, habang nasa ospital si Tia Mary ay si Jasper ang namamahala sa kanilang mga negosyo sa tulong ni Nanay Gina at Albert. Nang malaman to ng sopistikadang babae ay nanggalaiti siya sa galit. Hindi niya kasi matanggap ang nangyari. Paglipas ng 1 linggo nang makalabas na si Tia Mary sa ospital ay katulad na rin siya ng kanyang anak na si Jasper. Naka-wheelchair at walang kakayahang makalakad. Hindi matanggap ng ginang ang nangyaring yon sa kanya. Subalit sa halip na magpakabuti ay mas lalo pa siyang lumala. Kabaliktaran sa inaasahan ni Nanay Gina kaya naman nag-alala ng husto si Albert. Nay, nag-aalala ako kay Tia Mary. Mas lalo siyang lumala eh. Ano nang mangyayari nito ngayon? Hindi ko rin alam, anak. Dahil hindi ko rin naman inaasahan na ganito ang mangyayari. Ang nasa isip ko, kapag natulad si Mary sa kanyang anak magbabago na siya ng tuluyan. Pero mali pala ako. Di na bali, Nay. Ang mahalaga sa ngayon, hindi na niya tayo inaapi katulad noon at malaya na tayo nakakapasok sa mansyon. Nakausap ko na rin ang maayos ang pinsan ko at natutulungan ko siya sa negosyo. Tama yun, anak. Basta tulungan mo lang ang pinsan mo dahil alam kong nahihirapan din yun ngayon dahil pareho sila ng sitwasyon ng kanyang ina. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na si Albert sa mansyon para bisitahin ulit ang kanyang pinsan. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos nilang masayang magbanding ng magpinsan, ay naisipan ng umuwi ni Albert dahil 9:00 na rin ng gabi.
Nang nasa hagdan na siya at pababa na sana ng bahay, ay meron siyang naaninag sa balkonahe sa ikalawang palapag. Isang matangkad na nilalang at nababalot ito ng itim na usok. Pagharap sa kanya ay bigla itong umiti na abot sa tenga. Mabilis na sumilay ang matinding kilabot sa pagkatao ni Albert nang makita ang demonyong puno ng sungay ang noo. Kumusta, paborito kong alaga? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Akala ko ba tapos na ang kasunduan niyo ng nanay ko? Humalakhak ng mahina ang nakakatakot na nilalang bago tumuling sumeryoso at matalim ang mga mata siyang tinitigan. Ngayong buwan ba nang matatapos ang kasunduan? At dahil nagtagumpay ang nanay mo, ngayon ay kukunin ko na ang huli kong gantimpala. Paalam na sa'yo, paborito kong alaga. Sa isang kisap mata ay bigla na lang tong humalo sa hangin at naglaho ng tuluyan. Doon naman na-realize ni Albert ang mga sinabi nito kaya dali-dali siyang sumigaw ng tulong sa mga kasambahay at tumungo sa silid ni Tia Mary. Pagdating doon ay naabutan niya ang mapang-aping tiyahin na patay na dahil sa pag-inom ng lason. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.